We advise the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. At the height of the Masbate tragedy ni DILG Secretary Robredo, nasabayan, no? An announcement came simultaneously with that crisis that was spawned by the sudden death of tragic death of Secretary Robredo. And what is this? This was the announcement by DOTC Secretary Mar Rojas that the MRT fares will definitely be raised in year 2013. Sa susunod na taon, itataas naman ang singil sa MRT. Now, maalala po natin, we can recall that just a year ago, this was a huge controversy and there was a huge public outcry to the idea of raising the MRT fares by as much as 50, 60, 70% or more. And the latest announcement did not come with a clear idea of how much the raise will be in year 2012. And so there has been a lot of reaction, particularly on my end, because I've always said that there is no subsidy going to the commuters. Walang tulong sa mga sumasakay sa MRT ang gobyerno sa kasalukuyan. Walang tulong sa operation, sa pagpopondo ng operation ng MRT sa kasalukuyan. If there is a subsidy, where is it going? It is going to the original sin. Ano yung original sin? Yung unang kontrata na ang ibinigay dito sa mga so-called investors, private investors, na walang basihan sa katotohanan, ay yung 60 pesos or 60 pesos for the length of Baclaran or Taft to North Avenue. To North Avenue. 60 pesos. Basta't nilagay na lang sa kontrata yun at ginarantya. Nakikita, batay doon sa 60 pesos per trip. Per passenger, ginarantya ng kontrata na pinirmahan ni FBR at yung consortium na kasama si Agustines, Ayala, Sobrepeña, and the Campos Group. At yun ay nababatay sa isang passenger load na 200,000 and above. Na sa 60 pesos nung nagsimula ang MRT, wala man lang 20,000 ang sumasakay dahil sa sobrang taas ng singil. Kaya nakapilitan si Presidente Erap in a very practical move to bring down the fare from 60 pesos down to 20 pesos maximum, but in application it's 15 pesos today and minimum of 9 pesos. And dumami ang sumakay hanggang umabot na ngayon sa 500,000 to 700,000 a day. May 1 million na. We'll clarify with our guests a bit later on, one of whom worked with the LRT before, and both are involved in this campaign to help the public understand the what I call a serial swindle, sunod-sunurang mga swindle na ginagawa sa taong bayan dito sa MRT dahil sa privatization. So ang sinasabi ni Mar Rojas, and this is my my front page article in opinion of this last week of August, na sinasabi niya, sobra na ang subsidy sa mga commuters. That is a lie. The subsidy has never gone to the commuters. It has gone to the oligarchs who signed that contract with FBR na binayaran na natin lahat yan. Bakit?
yung kontratang yon binenta na nila sa iba na kumita na rin. At binenta pang isang beses. And isa pang ayaw na ayaw ko kay Maroha, sinasabi niya, itong mga taga Metro Manila na sumasakay ng MRT, abusado. Kawawa naman daw yung rural area, walang subsidy. Inuulit natin, walang subsidy ang commuters. Ang gobyerno ni Penoy, may 35 billion CCT. Yun ang totoong subsidy sa rural areas daw. Pero we don't even know how much of that really goes to the rural folks. So maraming kasinungalingan si Marojas, and I will tell him straight na iniimbitahan natin siya na humarap sa diskusyon dito sa issue na to. If he ever dared. Wala pang isang beses na tinanggap ang hamon ko ni Marojas from year 2001 na nagkaharap kami sa programa ni Solita Monson noon. Anyway, after that, he never dared to face me. So, ang sabi ni Marojas, 7 billion pesos ang subsidy ng gobyerno today sa MRT. At yung kanyang itataas na singil, 2 billion pesos lang. So may 5 billion pesos pa daw. Yung 2 billion pesos na i-raise niya, mapupunta ba sa commuter? Hindi. Mapupunta din doon sa pagbayad ng mga financial burden galing sa kontratang yan. Okay. That is an important preamble to our discussion kasi yun ang fundamentals dyan na katotohanan. And so we invited, of course, we discuss electricity, water, dito sa programa natin, paulit-ulit. Kasi yung mga detalye, yung mga paikot-ikot, panloloko, panlilinlang, pang-gogoyo, another word that I like to use is yung nasabi ko nga, panglilihis ng atensyon sa ibang mga issue, ay kailangan tayo rin, paulit-ulit nating nire-review ang totoong storya dito sa mga bagay na to. So, we have as our guest to help us inform the public about what's going on in this MRT and LRT issue are Mr. Sammy Malunes, convener of Relist Network. He is also the spokesperson of Relist Network. And we also have Mr. Leon Peralta, chairperson of the Anti-Trapo Network or Anti-Trapo Movement. And we'll have age before beauty siguro. Simulan natin kay dito mo beauty before age. Okay, spokesperson muna ng Relist. Kailan nagsimula ang Relist at yung ba ay itinatag niyo particular para dito sa issue ng mga mass transport natin na mga LRT at saka MRT? Nag-exist na itong alliance group na ito 4 years ago. And then, ang advokasya nito is to protect the commuters sa LRT, both LRT and including PNR. Dahil nag-advocate tayo na yung mass transport supposedly ay pag-aari ng gobyerno at hindi tanganan ng publiko, ng private sector. So, well, that reminds me of the LRT. Ang LRT, itinatag ni Marcos noon at malinaw na nakalagay doon sa mga kondisyones na ito ay public utility and not for profit. Tama po. So si LRT, alam ko, anti-Marcos kayo, pero meron ding ginagawang tama, di ba? Not because of Marcos alone, but because yung kaisipan noon ay talagang ang Republika ay of the people, by the people, and for the people. After EDSA 1, nasabi, binalik ang demokrasya, nabaliktad dito. Democracy. Of the oligarchs, by the oligarchs, and for the oligarchs ang pamahalaan. Anyway, let's get back to you. You were an LRT worker and a labor leader in the LRT, no? Yes. Saan ba, itong tanong, ayaw ko kung alam mo, saan ba kumukuha ng kuryente ang LRT at MRT? Well, sa Meralco yan. So, hindi sariling, wala sariling generation yan. Mula yan sa ating sa Meralco. Special rate ba sila? Sigurado, mas mababa ang rate nila. Kasi dati, panahon ni Marcos, ang Meralco na ano yan eh. Gobyerno din yan Gobyerno yan eh. Gobyerno yan. And then,
actually, nung linon ang LRT sa Belgian company para bumili 300 ng... million pesos lang ang utang dyan. Oh. Ang isa sa nakasangla dyan, yung nakagarantiya, ang Meralco company ang nagarantiya dyan. Okay. Sa payment, etc. So, originally, ang LRT dati is, siya lang yung yung regulator siya, hindi siya operator, hindi siya maintenance. And during that time, ang Meralco, yung Meralco Transit Organization, pag nung pumasok ang Cory administration, ang Meralco Transit Organization ay ipinagbili sa LRTA para maging wholly owned and controlled corporation na niya. Bahagi yan ng pagbabago di umano ng sistema na kailangan ibalik sa gobyerno. Fully government yung may control. So yung operator na Meralco Transit ay naging Metro Transit. And then later, siya yung so-called contractors to operate and maintenance. Pero legally speaking, isa sila, no? And then doon kaya nagkaroon ng union yan. Nagkaroon ng union dahil in nature private. Dahil without without original charter and then SSS. So lahat ng labor dispute ay sa Department of Labor. So ito yung subsidiary company ng LRTA. Ngayon, Okay. Sige. yung pag-alam ko, yung loan na yan, nabayaran na kasi ang term lang yan is 30 years. Nagsimula yan, ang loan niya is 1980. So year 2000 is tapos na ang obligasyon ng LRTA. Yung panibagong obligasyon na yan ay yung extension at yung extension from Alin siya mas mahaba? Yung lumang linya ng LRT o yung extension ng dito sa LRT? Yung Muñoz hanggang Balintawak? Yung original, di ba? Maiksi lang po yung Muñoz, dinugtong Balintawak. na dalawang istasyon lang po lang yan. Yung isa, ilang estasyon? Naalala mo? Yung existing is 18 station 18, yun. ano? Yung na-original. Okay. Original. And then yung 18 stations na haba na yon, bayad na yon eh. Bayad na po yun Bayad for na 30 yun. years. O, kasi ang tanong ko, in connection with the LRT, bakit sinasama dito sa pagtaas ng fare? Di ba? Ngayon, lagi sinasabi MRT, LRT. Unang-una, hiwalay yung dalawang entity. Opo. Kaya nalilito ang mga tao eh. Ano ba talaga? LRT at tataas o MRT? Pero inilalabas ngayon, ipagsasama ang bidding dyan ngayon, at isang pagtaas ng singil. Is that so? Parang ang lumalabas kasi ngayon, ang MRT is direktang tinatanganan na ng gobyerno. In particular, DOTC. Yung MRT, MRT and LRT. At saka LRT. Kasi Parang yung DOTC po ngayon ang may control dyan. Now, we have to explain to the public that yung MRT, private yung Originally, construction, yung control, tapos nililist lang ng gobyerno yung mga facilities. Ano? So ito sa BLT. Build, Lease, and Transfer later on. Okay. Now, ngayon, pagsasama nila, which is maganda naman, kung tama na ma-integrate na ang MRT, LRT para kahit saan ka sumakay, pwede kang mag-transfer para lumipat doon sa kabilang linya kung saan ang destinasyon mo. Okay, maganda yan. But we will explain later on why may problem because pina-privatize nila yung operation. Sa nakita natin sa MRT, let's now move on to the MRT, na napakasalimuot at sobrang dehado ang gobyerno, taxpayer at commuter dyan sa privatization sa MRT. Will you give some more background or do we ask your colleague Leon? Leon, give us a macro picture of this. Unang-una, ang pagpasok ng anti-trapo movement dito sa usaping ito ay dahil ang anti-trapo movement ay isang kilusang makabayan. Laban po kami sa korupsyon at sa paglabag ng karapatan ng ordinaryong Pilipino. Ano po itong mga karapatan na ito? Karapatang mabuhay ng matiwasay at walang pangamba, mabuhay ng malaya, mabuhay ng may dangal at dignidad, at mabuhay ng masagana. Sa nakaraang announcement po ni Secretary Rojas, natataas na naman ang pamasahe sa MRT, nakita po namin na nangamba na naman ang taong bayan, lalong-lalo na ang mga ordinaryong Pilipino. So ang pagpasok po ng anti-trapo movement dito ay upang
upang ang mga kilusang makabayan ay magsimula ulit ng pagkilos na iantas ang tinatawag nating nasyonalismo sa bawat Pilipino. Dahil naniniwala po kami, ang Pilipinas ay para sa Pilipino, ang Pilipinas ay hindi lamang sa ilang Pilipino, at ang Pilipinas ay hindi sa mga dayuhang kapitalista. Kaya kami po ay pumasok dito sa usaping ito bilang co-convenor upang itaas ang antas ng tinatawag nating nasyonalismo sa bawat Pilipino. Okay. So, yan ang overview natin no, ng itinataguyod ng anti-trapo movement. And talaga namang ang trapo laging kasabwat ng oligarchs. Hindi ko magamit yung salitang kapitalista dahil maraming level ang kapitalista. Ano? Ang sari-sari store, kung totoong sariling kapital yan, di kapitalista siya. Di ba? O kahit na magbubukid, yung pataba niya, bibili siya, may nangangapital siya. Ano? Pero yung Osora naman yun. yung dambuhalang kapitalista na hindi na nagsusugal o wala nang tinataya. Wala. Laway lang. Tulad ng makikita natin pag pinaliwanag natin itong mga kontrata sa MRT ngayon. Ano? Okay. Ikaw ba magpaliwanag nun? Sana. Sige, go ahead. No. Well, kung pag-usapan natin ng MRT, BOT siya. No? Build, operate, transfer. Build, operate, transfer. Oh. For 25 years. Mm. At yung kontratang yan ay ibinigay sa pribado sa grupo ng Sobrepeña, Ayala, Agustines, and then Campos. Okay. Nung itinayo yan, ang halaga na kanilang kinontrata sa gobyerno at ang gobyerno kung nasa maayos sa katinuan ng panahon na yon, bakit pumirma na ang bawat pasahero mula lang dito sa North Avenue, hanggang welcome sa Rotonda Pasay ay sisingilin ng 60 pesos. 60 pesos. At kung hindi ito maabot. Yung number of passengers and amount ay babayaran ng gobyerno. Sa mga kapatid, doon pa lang, wag na tayo mag-usap kung sino ang nakinabang dyan, pero ang nakikinabang dyan, malinaw, yung 4 na pamilyang yon. At saka, sabihin na natin, si FBR, kasama ang Pangulo, siya ang pumirma eh. Bakit siya pipirma na alam niya na ang kapasidad ng kanyang mamamayan ay sa halip na isipin niya na dapat welfare ito sa mga passenger natin na mga working class para mapabilis ang aktibidad, hindi lang working class. Oh. Ako, nagnenegosyo ako, may negosyo ako. Yan din ang ginagamit ko, MRT. Kaya hindi, matipid na, mabilis pa eh. Ano? Ang dalawang anak ko, yung isa sa Lasal, sa Taft, perfect. Kasi pag sakay niya, sakay ng LRT, wala ka ng problema. Ano? Yung isa, sa UST, meron ng peligro, yung lakad mula UST hanggang doon sa terminal ng LRT. Yung MRT ba, anong tawag doon sa Megatrend? Yung Megatrend, no? Yung Aurora Line. Ano? Pero they prefer to ride the MRT and LRT, o Megatrend, kaysa maghatid sundo. And para sa amin, ang laking gaang noon dahil sa gasolina. No? Anyway, tuloy natin. Yung pagpasok dyan, ay nakita nilang, itinali nila ang pasahero, sa bilang ng pasahero, halimbawa, dati 200,000 ang projected ridership nila. No? And then, times ganito, ito yung di umano amount na suppose na babayaran ng gobyerno. Kung hindi ito ma-realize. Ngayon, sa realidad, hindi nga na-realize. Okay, ulitin natin, isa-summarize natin para malinaw. Nagkaroon ng kontrata si FBR, ayaw ko sabihin gobyerno dahil si FBR lang talagang gumawa nito, ano? At itong consortium. Opo. At ginarantyahan ni FBR na yung 60 pesos na pamasahe at yung 200,000 passenger load ay maaabot. Secure. Garantisado yan. At batay dyan, dapat may 15% profit yung consortium. Okay. Ang tanong, tama ba yung binigay na mga terms na yon? Hindi ba dehado ang publiko? Makaraan ng mahigit 10 taon, malinaw, dehado ang publiko, dehado ang gobyerno, dehado ang taxpayer. Di ba? Opo. Yun nga po lumalabas na
na dihado talaga ang taxpayer sa pangkabuuan at yung riding public. Riding public. Kasi nagbabayad na siya ng 60 pesos, ng amount sa ngayon is 15 pesos. 15 pesos. And then, mula sa buwis niya, ay Binabayad naman yung napupunta at abunuhan yung balanse na 60 pesos. No? 45 pesos ang balanse. yung balanse. Yun yung 7 billion na sinasabi na subsidy. Sinusubsidize. Oo. Pero, sad to say, na hindi ko sabihin at kinikilala na subsidyo yan sa pasahero. Kaya nga, hindi nga. Yan ang pangbungad ko nga. Subsidio yan doon sa consortium members, investors so-called, at yung mga sumunod. Si Leon was signifying that he wanted to say something. Actually, doon sa ginawa namin pag-aaral, doon sa announcement kamakailan ni Secretary Marojas, tatakbo ang pagtaas ng pamasahe sa MRT na hanggang 30 pesos o baka mas mataas pa. So, doble, 100%. Oo, doble ito. Nandirito ngayon ang mga panggamba ng mga ordinaryong Pilipino. Paano nila makakayanan ito? Sa tingin ko, hindi. Dahil nung nakaraang hinihingi nilang sahod ay hindi naibigay. Ano ang ibibigay ng taong bayan upang tulungan naman ang ating gobyerno sa MRT? Parang humingi sila ng tulong sa taong bayan ngayon. Imbis ng gobyerno ang magbigay ng tulong sa taong bayan, lumalabas na ang taong bayan ngayon, sa pera ng taong bayan, kukunin ang additional na subsidy para sa, sinasabi nyo nga, na ibigay sa mga ilang... Sa mga oligarchs. Itumbukin na natin sa mga oligarchs na nabanggit nyo. Yun po ang gusto naming iwasan ngayon. Paano maiwasan to? Nadagdagan ng pasahe ng MRT, yun ang pinag-aaralan namin ngayon. Pero ang nakikita namin dito, ang solusyon dito ay ang mga kilusang makabayan ay magbuklod-buklod upang buhayin ang tinatawag nating nasyonalismo sa bawat ordinaryong Pilipino. Minumungkahi din namin na sila'y sumama sa amin upang tayo'y lahat magprotesta sa gagawin nilang o sa kanilang proposal na pagtaas ng pamasahe. Well, bago tayo mag-break, let me summarize na malinaw po yung panluloko. Dahil itinuturo ni Marojas ang commuter. Ayaw pumayag sa pagtaas ng pamasahe, sinasubsidize daw ang commuter. Hindi totoo yan. Ang sinasubsidize ngayon ay yung itong bago binili naman ng gobyerno ito ay nasubsidize na. Sila Bobby Opin, yung kanyang grupo na mga so-called investors, kasamang foreign, two companies na foreign, Goldman Sachs, at before Goldman Sachs, yung consortium din ng Ayala, Sobrepeña, Agustines at Campos Group. Yung Campos Group, of course, yun yung Unilab Group. Okay. And so, hanggang sa ngayon, yung 7 billion napupunta diyan sa original commitment na guarantee na yan. Hindi sa operation. Ang sabi ng consumer CCP, National Consumer Council for Consumer Protection. Ang sabi nila, kausap nila ang MRT management at sinasabi ng MRT management hindi logi sa operation. Ibig sabihin sa pagbayad sa kuryente, sa pagbayad sa tauhan, sa maintenance, walang lugi. Ito pa nga yung napapansin ko doon sa kanilang We have 30 seconds. Sige. representation sa Congress. Kung titingnan mo ang iksi ng MRT at ang haba ng Tutuloy LRT. natin. Break na tayo. Itutuloy natin yan. After this break. Okay. Titingnan mo yung